Rafael's POV. Doon ko siya unang nakilala. Doon ko siya unang nakausap at nakasama. Araw-araw na akong pumupunta doon tulad ng plano namin. At nagkataon din napapalit muna pansamantala si Ruby bilang manager sa coffee shop nila dahil aasikasuhin pa ni tita ang kumpanya nila. Doon ko rin siya unang nakausap. She was kind, very kind and sweet. Kaya sa bawat banat ko dito lagi akong nagigilty sa huli dahil hindi tamang ginagawa namin. Dumating pang ilang mga araw bago kami naging malapit sa isa't isa. Lagi ko na siyang kasama kung kumain. Lagi ko na siyang kasama kung mag-grocery. Kahit wala si Ruby, pupunta at pupunta pa rin ako sa coffee shop para lang kay Adriana. Paano kung magtanong kung bakit kami naghiwalay ni Ruby? Isang araw tinanong ko sila habang nasa mansyon kami nagbibilyard. Katabi ko si Ruby habang sinusubuan ako ng pagkain. Di sabihin mo oo. Si Patrick habang nakabend at tinitira ang isang bola. Umiling ako dahil oo naman talagang sasabihin ko. Sabihin mong may malubha akong sakit. Singit ni Ruby habang nakangiti sa akin. Kumunot ang noo ko. Imposible. Humiling ako dahil hindi ako makapaniwala sa sinasabi nila. Naisip ko si Adriana. Hindi ko alam kung gagawin ko. Yun nga ang nangyari. Tinanong niya ako kung bakit kami wala na ni Ruby. Sinabi kong mayroong malubhang sakit si Ruby sa hindi ko malaman kung anong dahilan. Hindi naman sinabi na sa akin eh. Araw ang lumipas at buwan. Niligawan ko siya. Hindi ko naisip na laro lang to. Hindi ko naisip ang mga kaibigan ko. Hindi ko naisip si Ruby. Basta ang importante, niligawan ko siya. Tama sila, ibang-iba siya sa mga babaeng nagkakadara pa sa akin. Lagi kong pinapaalala sa sarili ko, laro lang to at wala nang iba pa. From now on, if somebody will ask you who is your girl, just say my name. Nung una hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Paulit-ulit ko itong pinoproseso sa utak ko. Paulit-ulit ko itong iniintindi. Sinagot niya ako. I'm happy. Masayang-masaya ako noon. Yan ang totoo. Hindi ko inisip na laro lang to. Bahala na. Basta bahala na. Hindi mahirap mahalin si Adriana. Masaya siyang kausap. Understanding. Lahat nasa kanya kaya naman nawala na sa isip kong pustahan namin. This girl is mine. We're officially girlfriend and boyfriend now. Tuluyan na nawala sa isipan ko tungkol sa pustahan namin. Nawala na sa isip ko at dahil yun kay Adriana. Lagi na kami magkasama ni Adriana. Halos araw-araw na. Ni hindi ko na nagawang makipagkita sa mga kaibigan ko tuwing meet up namin. Ni hindi na ako makapag-update kay Ruby kung anong ginagawa ko. Nawala na sa isip kong lahat at nag-focus na lamang ako kay Adriana. Taon ang lumipas. Walang pinagbagong relasyon namin ni Adriana. Isang araw nasa bahay ako kasama si Mom. Kumakain kami sa dining area. Nakangiti ako habang pinagmamasdan ng ina kong sarap na sarap sa luto ni Adriana. Yes, magaling kong magluto si Adriana. Kaya nga lagi ako nakatambay sa apartment nito. Walang araw na hindi kami masaya. Walang araw na hindi kami tumatawa. Sinong nagluto nito? Ang sarap. Kukunin kong cook natin. Nakangiting sabi ni Mom. Mas lalong lumaki ang ngiti ko. Bala kong ipakilala si Adriana sa parents ko. And that's a promise. Si Adriana, girlfriend ko. Sagot ko kaagad. Hindi ako nagdalawang isip na sabihin sa magulang ko kung sino ang girlfriend ko. Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi ng ina ko. Pero hindi ako nagpatinag. Adriana? Waitress? Na nagtatrabaho kay Ruby? Seryosong sabi ni Mom. Tumango ako sa kangumiti ng matamis. Tinapos kong pagkain ko saka ko kinuhang phone ko. Oras na para tawagan ng girlfriend kong si Adriana. What? How about Ruby? Wala na kayo? Nagkibit balikat ako sa tanong ni Mom. I don't know. Hindi ko alam kung kami pa. Hindi pa umuwi si Ruby sa Pilipinas. Mag-iisang taon na at kalahati. Hindi rin ako nag-iisip. Dumiretso kaagad ako sa kwarto ko at doon nakipag-usap kay Adriana, buong magdamag. Halos hindi ako makatulog sa sobrang saya. Taon ulit ang lumipas, ganun pa rin ang takbo ng buhay namin. Minsan nakipagkita na ako sa mga kaibigan ko dahil ayokong makahalata sila. Nag-uusap na din kami ni Ruby pero hindi na tulad ng dati. Hindi ko na maramdaman ng galak habang kausap si Ruby. I'm sorry. I like Adriana. No, I love her. Hindi ko na itutuloy ang pustahan. Pahala na. Sasabihin ko kay Adriana tungkol sa laro. Wala na akong pakialam sa lahat.
Hindi ko masabi kay Adriana tungkol sa usapan namin. Natatakot ako. Nauunahan ako ng takot. Nawala din sa isip ko ang dapat kong sasabihin kay Adriana. Nakalimutan ko dahil hindi ko kayang sirain ang masaya naming araw. Ano? Mahal ka na ba? Usisa ni Patrick nung nasa isang sikat kami na bar. Umuwi si Ruby galing Amerika. She missed me. Yeah, habang ako hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko alam, naguguluhan ako. Nagsinungaling ako kay Adriana na may pag-uusapan kami ni Dad tungkol sa company namin. Guilty ako dahil ang totoo nasa bar kami. Nagsa-celebrate sa pagbalik ni Ruby dito. Aba, mahal ka na ba? Tanong ulit ni Patrick. Ngumisi ako dahil oo, mahal ako ni Adriana. Sobra pa nga sa inaasahan eh. Paulit-ulit na itong sinasabi sa akin ni Adriana. Oh, ano na? Wasakin mo na. Pwede mo nang iwan. Natatawang sabi ni Eric. Kinuyom ko ang kamao ko sa ilalim ng supang inuupuan ko. Nasa tabi ko si Ruby. Tahimik lamang kaya ako naninibago. Dream on. Hindi ko iiwan si Adriana. Nilagok ko ang isang basong alak na nasa harapan ko lang. Saka akong ngumisi sa mga kaibigan ko. Hinawakan kong hita ni Ruby at hinimas-himas ito. I can't. Naawa ako. Pagsisinungaling ko saka ako bumaling kay Ruby na ngayon malaki ang ngiti. Umiwas ako ng tingin at nagsali na lamang ng alak. Guilty ako dahil pakiramdam ko kasalanan kong lahat. Naawa ako. Yan lang ang lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko nang tanungin nila ako kung kailan ko sasaktan si Adriana. Paulit-ulit nila akong tinatanong at iisa lang ang sagot ko. Naawa ako. Hindi ko kayang iwan yon. I can't let go that girl. Pahala na. Ang importante hawak ko si Adriana. Dumating ang 5 taon. 5 taon na kami nagsama ni Adriana at sa 5 taon na yon hindi ko pa naitama ang mga mali ko. Nasa kondo ko na siya nakatira. Bumalik din si Ruby sa Amerika. Pero alam niya na live-in na kami ni Adriana. Nung una naghalit siya sa akin. Nag-away kami pero kinausap ko siya ng maayos. Nahahanap ako ng paraan kung paano ko iiwan si Adriana. Pero alam ko sa sarili ko nagsisinungaling ako. Duwag ako. Naduduwag akong ayusin ang lahat. Sa sarili kong patibong akong nadali. Sa sarili kong patibong akong natalo. Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko na mahal ko si Adriana. Ang hirap. Isang araw nasa kondo lang kami ni Adriana. Wala kaming pasok sa kanya-kanya naming trabaho. Nanonood lang kami ng movie sa sala habang kumakain. Masaya kami at sana panghabang buhay na. Napaangat ang tingin ko nang tumayo bigla si Adriana. Kumunot ang noo ko. Magbabanyo lang. Nakangiti nitong sabi. Tumango ako saka ngumiti pabalik. Nasa movie lang ang paningin ko. Hanggang sa mapansin kong ilang minuto na nasa banyo si Adriana. At hindi pa rin lumalabas. Tumayo na ako upang sundan ito. Adriana, what took you so long? Are you okay? Sigaw ko mula sa labas ng banyo habang kinakatok ko ito. Ang tagal kasing lumabas, ilang minuto na. Lalabas na ako! Huminto ako ng pagkatok nang marinig kong boses na yon. Napabalik ako sa sala nang marinig kong phone ko. Kaagad lumundag ang puso ko nang makita kong pangalan ni Ruby na tumatawag. Kaagad ko itong kinuha sa sinagot. Ruby, mahinang sabi ko. Tumingin ako sa likod ko at nakahinga ako ng maluwag nang makita kong hindi pa lumalabas si Adriana. Kumunot ang noo ko nang marinig kong hagulgol sa kabilang linya. Rafael, bumalik ka na sa akin, please. Iwan mo na si Adriana. Pumikit ako ng mariin at hinilot ang sentido. You! Puntahan mo ko o papatayin ko ang sarili ko. Hihintayin kita, Rafael. At kapag hindi ka dumating dito, papatayin ko ang sarili ko. Bumundol ang tibok ng puso ko. Ito na nga bang kinatatakutan ko. Pumikit ako ng mariin pagkatapos ibaba ni Ruby ang phone. Mas lalo akong naguluhan at di ko alam kung anong gagawin ko. Kilala ko si Ruby. Kung anong sinasabi nito, gagawin niya. Humarap ako kay Adriana at tumambad sa akin ang namumutla nitong muka. Umiwas ako ng tingin. Rafael, I'm sorry, Adriana. I need to go back to America. Tito John called me just now and he told me about Ruby's condition. Nag-aagaw buhay ito. Mas lalong lumala ang sakit niya and she need me so bad. I lied. Pinutol ko ang dapat sasabihin ni Adriana sa akin. I'm sorry, baby.
Naguguluhan ako at di ko alam kung anong gagawin ko. Umiwas ako ng tingin nang makita kong sakit sa mata ni Adriana. I'm sorry, Adriana. Duwag ako. Hindi ko alam kung paano aayusin ang lahat. Nagmamadali ako nag-impake. Baka kung anong gawin ni Ruby sa sarili nito. Hindi ko binalingan si Adriana dahil natatakot akong makita ang mata nito. At natatakot akong manatili ako dito. Kailangan kong puntahan si Ruby at pag-usapan ng tungkol sa amin. I'm sorry, Adriana. Iniiwas kong paningin ko kay Adriana habang papunta kaming airport. Nasa Amerika lang ang isip ko. Nag-aalala ko para kay Ruby kung anong maaaring magawa nito sa sarili. Nagpaalam ako kay Adriana kahit labag sa loob ko. Pabalik ako at aayusin ko na to. Alam kong nasaktan ko na naman si Adriana kasi lagi kong pinipili si Ruby. Lagi kong pinipili si Ruby kasi lagi itong nagbabanta kaya wala akong choice kung hindi ang piliin ito. Dumating ako sa Amerika kasabay nun ang paggulo ng nararamdaman ko. Mahal ko si Adriana pero mahal ko rin si Ruby. Nagulat ako nang alam ni tita ang lahat ng kalokohan namin magkakaibigan. Sinuportahan nila si Ruby dahil wala itong ibang hangad sa anak kundi ang maging masaya. Pinakiusapan din ako ni tita na mag-focus muna kay Ruby dahilan para hindi ako makatawag kay Adriana sa Pilipinas. Mahal ko si Adriana pero mahal ko rin si Ruby. Naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Ilang araw pa kami magkasama ni Ruby sa Pilipinas. Bumalik ang nararamdaman ko. Pero sa mga araw at oras na yon, si Adriana ang nasa isip ko. Isang araw nasa building ako ng Samaniego. Kasalukuyan kong tinatawagan si Adriana. Pero nakailang tawag na ako. Walang sumagot. Nag-alala ko na baka merong nangyaring masama. Ang bilis-bilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan. Rafael? Napalingon ako sa tumawag sa akin at tumambad sa akin si Ruby na kakauwi lang. Hinalikan niya ako sa labi. Saka itong umiti sa akin ng matamis. Nagkatinginan kami nang marinig namin ang doorbell sa labas. Lumabas kami at bumungad sa akin ng lalaking nakaitim na parang delivery. Kinuha ko ang brown na envelope pagkatapos kong pumirma. Pumasok kami ni Ruby saka namin tiningnan kung anong laman nito at tumambad sa amin ang picture ni Adriana at Kev Salvador. Ang kaibigan ko. Habang magkahawak kamay at yung isa naman ay nasa kondo ko. Habang mahimbing na natutulog si Adriana at suot-suot ang damit ko. Damn you, Adriana. Kaagad lumason sa akin ang galit sa buong katawan ko. Galit na galit ako habang nakatingin sa dalawa. Akala ko iba si Adriana. Akala ko iba ka pero nagkamali ako. Isa ka rin palang kalad-karing babae. Isang babaeng nagpapanggap na mabait pero nasa loob ang kulo. Oh my God! May relasyon si Kev at Adriana? Hindi ako nagpahalata kay Ruby na galit ako. Ayokong isipin niya na naapektuhan ako pero ang totoo, nasaktan ako sa nakita ko. Galit ako. Galit na galit ako sa mga nakita ko. Shit, sa kondo ko pa talaga gumawa ng milagro. Sa kondo ko pa talagang ginawang panluloko nila sa akin. Damn you, Adriana. Akala ko mahal mo ko. Akala ko ba ako lang ang mahal mo? Bakit ganitong nakikita ko? Nung una hindi ako naniwala. Inisip ko na baka nagkausap lang sila. Pero nung nakausap ko si Kev na hindi ko inaasahan na nandito rin pala sa Amerika. Matagal na kaming may relasyon ni Adriana, pare. Bago natin ginawa ang laro, kami na ni Adriana. Bago mo siya niligawan, kami na. Doon pa lang sa narinig ko parang gusto kong patayin si Kev. Gustong gusto ko siyang patayin sa araw na yon. Ang tanging pumipigil lang sa akin ay si Ruby na nanonood sa amin. Gustong gusto ko siyang sapakin ng paulit-ulit hanggang sa maubos ang galit ko. Pero nung nakita ko si Adriana, hindi ako nagdalawang isip na saktan ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na amnesia. Bumalik ang lahat ng galit ko nang makita kong mukha ni Adriana. Ang kapal-kapal na mukha ng babaeng to. Umiiyak sa harapan ko kasi hindi ko maalala. Magdusa ka. Sinaktan mo rin ako. Kaibigan ko pa talaga, Adriana. Kaibigan ko pa talagang pinuntirya mo. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko kasi sa tuwing nasasaktan ko si Adriana, doble-doble ang sakit sa akin. Pero sa tuwing naiisip kong panloloko niya sa akin, parang kulang pang pasakit. Kaya lumuhod ako sa harapan ni Ruby upang pakasalan ako. Alam kong nanonood sa amin si Adriana. Gusto kong maramdaman niya ang sakit na naramdaman ko. Ang kapal na mukha ng babaeng yan. Hinabol ako dito dahil hindi lang ako nagparamdam dito. Ang galing niya.
Ang galing-galing mo, Adriana, magpanggap. Tumango si Ruby sa alok kong kasal. Tama yan, Rafael. Ito dapat ang babaeng pakakasalan mo. Ito dapat ang babaeng mamahalin mo at hindi tulad ni Adriana. Matagal ko na tong ginustong pakasalan si Ruby at tutuparin ko ngayon yon. Inilagay ko ang singsing sa kamay nito bago ko siya niyakap at tinalikan sa labi. Mula sa gilid ng mata ko, nakita ko si Adrianang tumakbo. Pumikit ako nang maramdaman kong kumikirot kong puso. Quits lang tayo, Adriana. Sinaktan mo ko. Sinaktan rin kita. Walang lugi. Sana pala tinuloy ko na lang ang postahan. Sana hindi na lang kita minahal. Akala ko iba ka sa ibang babae pero nagkamali ako. Inosente pala ha. Mabait pala ha. Ang mas masakit pa nagbunga ang panloloko nila sa akin. Nagbunga. At balak pa niyang ipaako sa akin. No way. Hindi ko anak ang batang dinadala niya. Magsama sila ni Kev. Bumalik ako sa ulirat nang maramdaman kong mainit na yakap ng aking ina. Tumulong isang butil kong luha. Pero pinunasan ko din kaagad dahil ayokong makita nilang umiiyak ako para sa ibang babaeng walang kwenta. Nanatili pa rin kami sa loob ng kwarto namin ni Ruby. Pagkatapos kong inalala ang lahat. Lahat-lahat tungkol sa amin ni Adriana. Doble ang sakit na naramdaman ko habang nakikita ko si Adriana na nasasaktan. Alam kong nagkamali ako, pero nagsisi ako at totoong minahal ko si Adriana. Pero hindi ko kayang tanggapin na niloloko niya ako, kasama pang kaibigan ko. At hindi pa nakontento, nagbunga pa ang ginawa nila. Oras, buwan at taon ang lumipas. 7 taon ang lumipas, sariwang-sariwa pa rin sa akin na nangyari sa Amerika. Bumalik kami sa Pilipinas 3 years ago dahil balak namin ni Ruby na sa Pilipinas kami magpapakasal. Ruby is my fiancé. Hindi pa kami nagpakasal dahil gusto pa naming maranasan ng boyfriend-girlfriend thing. Sa 7 taon wala na akong balita tungkol kay Adriana at sa kaibigan naming si Kev. Hindi na rin ako interesado. Baka nagsama na sila, hindi ko alam. Pinasa na din sa akin ni Dad ang pagiging CEO sa company. Matanda na ang ama ko at kailangan na nitong magpahinga. Nasa Pilipinas na kami ngayon dahil tulad ng sabi ko dito kami magpapakasal ni Ruby. Hindi nawala sa isip ko si Adriana at yan ang totoo. Masakit pero kailangan ko ng kalimutan. Mas lalong naging umunlad ang kumpanya namin. Kilala na ito sa buong Pilipinas. Ka-business partner ko na rin ang mga kaibigan ko. Ginawa ko ang lahat para mas lalong mapaunlad ang company na to. Tumulong na din sa akin si Mommy at paminsan-minsan si Dad din. Nakuha ko na lahat ng gusto ko. Pero parang may kulang. May kulang sa pagkatao ko na hindi ko alam kung ano.